Mga kabayan, nasa magandang katayuan na ang Pilipinas para makabili ng mga bagong Japanese surface-to-surface missile system, surface-to-air missile system, at mga iba pang mga military weapons ng Japan, dahil sa nagdaan na Historic Defense Acts na tinatawag na Acquisition and Cross-Servicing Agreement, or ACSA, na pinirmahan noong January 15, 2026. Kasama sa kasunduang ito ay ang pagpayag ng Pilipinas at ng Japan militaries, na magpalitan ng supplies and services, kasama na rito ang fuel at ammunition. Kaya dahil sa Defense Pact na ito, ang mga defense analysts ay nagsasabi na pag ang Japan export limits sa kanilang missile systems ay maalis ngayong taong 2026, ang Pilipinas ay magkakaroon ng access sa mga bagong gawa ng Japan na ground-based anti-ship missile systems. Katulad ng advanced na surface-to-ship missiles ng Japan, na tinatawag na Island Defense Missile, na isang stealthy cruise missile, na nakadesign to perform rapid spiral or barrel roll maneuvers, at low altitudes during ng kanyang final approach. Ang design na ito ay nakakatulong para maiwasan ang tracking at firing solusyon ng close-in weapon system ng kalaban. Ang missile na ito ay mayroong highly stealthy airframe, kung saan ang nguso ng missile na ito ay parang tuko ng BB, at mayroong itong S-shape na engine intake para mapaliit ang kanyang radar cross-section. Ito ay ginagamitan ng Kawasaki engine na may model code na XKJ301-1 turbofan engine, at ito ay may expected range na exceeding 1,000 km or 620 miles, kung saan nahihigitan pa nito ang range ng kasalukuyang nilang Type 12 missile. Ang bagong surface-to-ship cruise missile na ito, ay pwedeng i-launch gamit ang land-based trucks, surface ships, at aircraft tulad ng F-2 fighter or P-1 maritime patrol plane. Dahil mahirap i-intercept ang missile na ito, ang kanyang accuracy rate ay sobrang napakataas. Napakaganda pag ito ang mabili ng Pilipinas dahil halos walang ligtas ang mga barko pag tinarget nito. Maganda kung ito ang paramihin ng Pilipinas, dahil sa kanyang mahabang range, at pagka-advance ng missile, walang makakalapit na barko ng kalaban sa Pilipinas. Ang target ng mass production ng missile na ito ay sa taong 2027, timing lang na baka marami ng budget ang modernization ng Pilipinas. Ang isa pang missile system ang dapat na bilhin ng Pilipinas, ay ang Type 03 Chusam medium-range surface-to-air missile system, kung saan nagkaroon pa ito ng advanced na informal talks para sa potential sale ng missile na ito. Kailangan din ng Pilipinas ng missile system na ito dahil hindi pa sapat ang Spider air defense na mula sa Israel. Dapat ito ang mauna para magkaroon kaagad ng pangdepensa ang mga military installation ng Pilipinas, tulad ng radar, BrahMos missile launcher, mga military facilities, at lalo na yung mid-range capability missile system ng US. Ang Type 03 Chusam medium-range surface-to-air missile system ay isang advanced mobile land-based air defense system, na nakalagay sa 8x8 high-mobility trucks para sa mabilisang deployment. Ito ay gawa ng Mitsubishi, at ito ay nakadesign to shoot down aircraft, cruise missiles, at ballistic hypersonic missile. Kaya nito mag-track ng maraming target na umaabot ng 100 at makaguide ng maraming missiles. Ang range ng missile na ginagamit dito ay 50 kilometers, at isang active radar homing, or track via missile. Kaya ang ACSA na kasunduan ay malaking tulong sa Pilipinas para magroon ng access sa mga bago at modernong weapons ng Japan. Sana maalis na ang export limit ng Japan, para madali na lang makabili ng mga weapons ang Pilipinas, at kung sakaling magbibigay ng mga weapons ang Japan hindi na mahirap mag-transfer dahil wala ng sagabal. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.